Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. And I hope yung lagi po nating ipinapaalala na the more we know about the Word of God ay mas lalo po tayong lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo at mas lalo po tayong nai-inlove po sa Kanya at mas lalo po tayong sumusunod po sa Kanya, naiiwan po natin yung old life po natin at nakikita po natin yung bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. So muli, nandito na po tayo sa John chapter 13. So glory to God, tayo po ay umuusad talaga. So yung matutunghayan po natin po dito is yung paghuhugas ng Panginoon sa mga paa ng kanyang mga alagad. So babasahin po natin. So sabi niya dito, bispiras na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kaniyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kaniyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Amen. So palapit ng palapit yung pag-alis ng Panginoon dito sa mundong ito para bumalik na po siya sa Ama. Amen. So, verse 2, sa panahon ng hapunan, iniligay na ng diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kaniya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabikis sa kaniyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sabi po niya. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang napakaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kaniyang mga paa sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila subalit hindi lahat. Amen. So praise the Lord. Sila po yung in-example ng Panginoon, yung paghuhugas ng paa sa kanyang mga alagad na ipakita niya yung kung paano po sila mag-serve with humility, yung pong pagpapakumbaba. Ito po yung gusto ng Panginoon na ipakita po sa kanila that they will serve with humility. Hindi dahil mahuhugasan po sila para malinis po sila, hindi po yun po yung gustong ipakita ng Panginoon, kundi yung humbleness na pagsuserve. Kaya hindi po ito nauunawaan ni Simon Pedro, kaya una ayaw po niya na pahugasan yung paa kay Panginoong Hesukristo. Pero sabi ng Panginoon dito, maganda dito sa English, sabi niya, if I do not wash your feet, Jesus answered, you will no longer be my disciple. Sabi ng Panginoong Hesukristo kay Simon Pedro. Kasi hindi nga niya naunawaan ng una. Kasi bakit mo ako huhugasan? Ang dumi-dumi ng paa ko. Hindi ako karapat dapat na ako po ay hugasan mo. Pero hindi po yun naiintindihan ni Simon Pedro na yung gustong ipakita ng Panginoon is to serve with humbleness, kasi yung paghuhugas nung unang panahon ay yung trabaho na paghuhugas ng paa is nakamababang trabaho, kaya ayaw ni Simon Pedro. Pero nang inexplain ng Panginoong Hesukristo na kung hindi ka magpapahugas sa akin, you will never be my disciple. So sinabi ng Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay. O diba, naintindihan na po niya, pati na yung mga kamay, pati na yung mga ulo po niya, gusto po niyang palinis. Pero sabi ng Panginoon is, ang napakaligo na ay
Hindi na kailangang hugasan maliban sa kaniyang mga paa sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na subalit hindi lahat dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, malinis na sila lahat, subalit hindi lahat. Kasi may isa na magkakanulo po sa kanya, kundi si Judas Iscariote na sinabi niya doon sa verse 2. Sabi niya doon, sa panahon ng hapunan, inalagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Pedro na ipagkakanulo na si Jesus sa mga Hudyo. Kaya alam po ng Panginoong Hesukristo na darating yung time na ipagkakanulo ni Judas ang ating Panginoong Hesukristo para matupad yung mission po niya, isa sa mission po niya dito sa mundong ito. Kaya sinabi po niya na subalit hindi lahat. Amen. So isa na pinaka-point po dito is ipinakita ng Panginoon how to serve with humility. Hindi dahil sa paglilinis ng ating mga katawan or paglilinis sa ating mga kasalanan, but it is to serve with humility. Verse 12, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya'y nangusap sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Amen. So tinanong po sila kung naunawaan po nila kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanila. So sinabi niya, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga iyon, dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang iyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kaniya. Mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Amen. So tinanong ng Panginoon ang kaniyang mga alagad kung naunawaan po nila kung ano yung ginawa ng Panginoon po sa kanila, at gagawin din po nila ito sa kanilang mga kasama. Amen. Kung sino yung pagsisilbihan po nila, which is ganun din po yung dapat natin gawin if we believe that Jesus Christ is our Lord and we have to follow Him, at kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo ay dapat din gayon po yung ginagawa po natin. Kaya nga po napakahalaga na alamin kung ano po yung ipinakita ng Panginoon dito sa mundong ito, dahil ito po yung kalooban ng Ama. Ito din po ang isa sa dahilan kung bakit po siya nagkatawang tao, para kung ano yung ginagawa ng Ama sa langit, ayun din po yung ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo at masundan po natin. Amen? Kaya nga, we need to know who Jesus Christ into our life, at yun po yung ipapamuhay po natin dahil He give us the new life through Him. If we believe in Him, then we have to follow, we have to deny ourselves and to serve Him with humbleness. Hindi po yung nag-uumapaw yung flesh po natin. Kasi kung totoo yung pagtanggap po natin, pananampalataya po natin sa Panginoong Hesukristo, is talagang may pagbabago na makikita po natin sa ating buhay, na truly that we follow our Lord Jesus Christ as our Lord. At yun po yung isa sa nakakakitaan po tayo ng humbleness, that we serve our Lord Jesus Christ. And so we become a disciple of Jesus Christ. At maraming salamat din po sa mga pananampalataya ng kaniyang mga disciple before. Dahil din po sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala kay Panginoong Hesukristo ay lumaganap ang kabutihan, yung gospel ng Panginoong Hesukristo, yung gospel na salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo na rin po ay nananampalataya po sa Kanya by faith, na kahit hindi po natin nakikita, pero dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at sa banal na Espiritu ay naniniwala po tayo. Amen. So yun po yung kagandahan na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo sa atin at sa kaniyang mga disciple, at lumalaganap po hanggang sa kaduluhan
hanggang sa saan, kung kailan po siya babalik. Amen? Sabi niya, hindi kayo lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Hallelujah, nakakalungkot naman. Sinabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo po sa akin. I am telling you the truth, whoever receive anyone I sent, receive me also, and whoever receive me, receive him who sent me. Amen. So sinabi po niya dito, kung sino man po ang naniniwala sa aking mga disciples, ay naniniwala din po sila sa akin. At kung sino man ang naniniwala sa akin, ay naniniwala din po sila sa nagsugo po sa akin. So napakaganda po talaga yung salita ng Panginoon, that truly na hindi po natin maipauliwanag, that if we believe that Jesus Christ is our Lord and Savior, the Holy Spirit will in us, at gagamitin po niya tayo to expand the goodness of God, that whoever believes in us also through Jesus Christ ay nananampalataya po sila kay Panginoong Hesukristo, and they will believe also to the Abba Father who sent Jesus Christ into this earth. So diba, is truly the Savior sa ating buhay. Nagpunta po siya na ipakita kung paano maglingkod, not by His power, but the power of the Abba na nagsugo po sa Kanya. At ganun din po tayo, kung tayo po ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo, it's not by our will, but it is the will of our Jesus Christ who saved us. Amen? Not by our own power, but the power of our Lord Jesus Christ through the Holy Spirit, na nagre-remind po sa atin na yung kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay nasa atin because of the Holy Spirit. Sabi niya, verse 21, pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, pakatandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. Nakakalungkot, no? Nagsimulang magtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sininiyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya." Umilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, "Panginoon, sino po ba yon?" "Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking insinawsaw," sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo na ang dapat mong gawin." Walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila ay pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang, o kaya pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Nang makakain na ni Judas ang tinapay, kaagad itong umalis, noon ay gabi na. Amen. Alam ng Panginoon na si Judas ang magkakanulo po sa kanya, pero yung mga alagad po niya is kahit nakita po nila, kahit nagbigay na ang Panginoon na mga sign na makita po nila, pero hindi pa rin ito naiintindihan ng kanyang mga alagad, kasi akala po nila ay may gagawin ang Panginoon sa kanya, kaya niya inuutusan si Judas, kasi siya yung naghahawak ng pera. So akala po ng mga alagad, yung kasama po niya, ay may bibilhin si Judas or may pagbibigyan po siya ng pera sa mga nangangailangan, sa mga dukha. So, yun po yung pagkaintindi ng kanyang mga alagad, pero siya yung magkakanulo kay Panginoong Hesukristo. So nang gabing yun ay umalis si Judas. Nakakalungkot naman, no? I hope na we as a believers, we pray that hindi po yung espiritu ng Satanas ang maghari po sa atin, yung mangungusap po sa atin in Jesus' name, but the Spirit of our Jesus Christ, who is a living God, will speak unto us. Amen. We claim na hindi po tayo ganun. Amen. Kasi si Judas, isa po siyang disciple. Nakita po niya lahat ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, and yet he will betray our Lord Jesus Christ. But anyway, ito naman po ay mangyayari, but I hope we claim that
Hindi po tayo ganun. Truly, we believe that Jesus Christ is our Lord and we follow Him and we serve Him with humble heart, na hindi lang po lagi tayong impulsive, na mahal ako ng Panginoon, iniligtas ako ng Panginoon. Everybody was saved. Everybody was loved by Jesus Christ. But ano po yung sabi na sa John 3:16? That whoever believe in me will not perish but have an everlasting life. Yes, it's true that everybody was saved into this earth, but sinabi din po niya na whoever believe in me will not perish but have an everlasting life. Kaya kailangan po nating paniwalaan. Hindi lang po natin paniwalaan na iniligtas tayong lahat, but believe that Jesus Christ is our Lord. Dahil yun po yung nagbibigay ng kaligtasan po sa atin. Amen? Yes, we are saved, but hindi lahat ay ligtas if we don't know the Word of God. If we don't know kung paano tayo naligtas. Ulit-ulit na paniwalaan po natin ang Panginoong Hesukristo that He is the Lord and Savior. Siya po yung nagbigay ng kanyang katawan para tayo po ay maligtas. Kaya believe in Him that He is the Lord and Savior. Not only a Savior, but He is the God. Siya po ay nag-i-exist noon pa. Hindi pa na-create ang heaven and earth. He is belong to the creation of heaven and earth. Kaya believe that Jesus Christ is Lord. So yun nga, umalis na si Judas at sabi niya sa 31, 1-34. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at sa pamamagitan niya ay mahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Amen. So ito po yung ipinapauna ng Panginoon po sa atin at sa kanyang mga disciple before, na mahahayag yung karangalan po niya at sa pamamagitan po niya ay mahahayag din ang karangalan ng Ama. Hinahanda po niya ang kanyang mga disciple na mangyayari ang lahat ng ito. Yung sinabi po niya na hindi po sila makakapunta sa kanyang pupuntahan. Lagi po niyang sinasabi sa mga Hudyo, niya, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Pero bagong utos ang ibibigay ko po sa inyo. Sabi niya, magmahalan kayo, mag-ibigan kayo. Dahil kung mag-iibigan kayo, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kaya nga dapat po nating lagi pong ipaalala po sa atin na ibigin po natin ang Panginoong Hesukristo. It is not because we love Him, but because we know that Jesus Christ loved us so much. Yung sobra po niyang pagmamahal, yun po yung pinaka number one kung bakit siya nagkatawang tao at iligtas niya tayo dahil sa kaniyang sobrang pagmamahal. John 3:16, "For God so loved the world, so He gave His only begotten Son, so that everyone who believe in Him may not perish but have eternal life." Di po ba yun po yung pinakadahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesukristo? It is because of love. That's why we have to love one another. Mahirap magmahal, lalong-lalo na sa kaaway mo, pero tinuturuan po tayo ng Panginoon na tayo po ay magmahala sa pamamagitan po sa kanya unconditional love. Ito po yung pinakita po niya dito that serve one another with humbleness and love one another. Dahil kung nagmamahalan po kayo, makikilala po nila na ako po ay nagsugo po sa inyo. And so dito din po sa 36-38, sabi niya dito, "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" So nagtanong si Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." Amen. Sumagot si Pedro, "Bakit hindi po ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Pakatandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 bisis mo akong ikakaila."
Amen. So, minsan din tayo din, ganito po yung style po natin na parang si Simon Pedro. Sometimes, mahal na mahal ako ng Panginoon. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko i-deny ang Panginoon. Yung mga ganun. Pero alam ng Panginoon na pag malapit na po siyang maikakanulo, i-deny din po ni Simon Pedro. Pero alam din ng Panginoon na ito po ay mag-re-repent. So, Judas betrayed Jesus Christ and Simon Pedro deny our Jesus Christ. So, they are the same na nagkasala. Pero si Judas, hindi po siya nag-repent. Si Simon Pedro, kahit dininay po niya ang Panginoong Hesus Kristo is nag-repent po siya. So, yun po yung pagkakaiba po nila. Kahit alam niya na ibibitray siya ni Judas, ay ginawa pa rin po niya na hugasan ang paa ni Judas. Ginawa pa rin niya na pagsilbihan ang Judas na yon. Dahil gusto ng Panginoon that even people hate you, you serve. Mahalin mo po sila dahil ito po yung gusto ng Panginoon, that you have to love your enemy. So, hindi po natin kayang gawin yon if we don't have the love of God na nasa atin. Kaya kailangan po natin ang Panginoong Hesus Kristo, siyang namatay at nabuhay muli para sa ating kasalanan, and that magkakaroon po tayo ng pagmamahal na ipinagkaloob niya sa atin, at kaya po nating mahalin ang ating mga kaaway, kaya po nating pagsilbihan ang ating mga kaaway sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil hindi po natin kaya, kahit pa nga tayo po ay naniniwala sa Panginoong Hesus Kristo, but mayroon pa rin yung hindi po tayo nagmamahal sa ating mga kaaway, but along the way, pinagpipray po natin yon. Yun din po yung isa kong pinagpipray, that you teach me how can I love my enemy, how can I love who bash me, how can I love who hate me because of my past, how can I understand them. We don't deny we are a sinner, so we have to understand that we are a sinner. But because we are now cleansed, we are now forgiven through Jesus Christ our Lord, is we have to follow how Jesus Christ teach us to love one another. So, ganun pa man, marami pa po tayong matututunan. Kaya napakahalaga talaga yung pangunawa ng salita ng Panginoon, dahil ito po yung dapat po nating tahakin, dapat po nating lakaran, because we are now in Christ. We are now a new creation. The old is gone and the new life will come to us through Jesus Christ. Amen. So let us love one another, serve one another with humble heart, dahil ito po yung pinakita ng Panginoong Hesus Kristo sa atin. Yung pagpapakumbaba po natin to serve one another, at yung pagmamahal po natin to serve one another also. At yung pag-follow po natin sa Kanya, that truly that we believe Him as our Lord and Savior. Hindi lang po yung marami na po tayong napakinggan sa salita ng Panginoon, but still we don't believe Him. So ask and pray how you can believe, how you can understand that Jesus Christ is Lord sa ating buhay, para tayo po ay magkaisa to love one another, to serve one another. Di po ba? Wherever we are, we serve one another with humbleness. Yung paghuhugas ng paa, it is symbolic of spiritual life, to serve one another, to love one another. Amen? So, hindi nagpabaya ang Panginoon na gawin lahat at ipakita lahat sa kanyang mga disciple kung ano ang dapat po nilang gawin to serve and to love with a humble heart. So, ayan, paulit-ulit, but let us continue to learn how Jesus Christ loved us and how Jesus Christ humbled Himself to serve us. Na hindi po siya yung pagsilbihan, kundi hindi po tayo yung pinagsisilbihan. Believing Jesus Christ as our Lord and Savior is all about serving other people. Amen? So, glory to God, yun lamang po, at shalom, shalom, God bless.